Challenging magkaroon ng anak na may cerebral palsy. Lalong-lalo na sa situation ng anak namin na quadriplegic. Hindi niya nagagamit lahat ng ito. Hindi niya nagagamit pati yung paa niya. So talagang kung sasabihin natin sa layman, bedridden, para kaming nag-aalaga ng infant. Masayahin naman siyang bata, mga istorya. Kaya lang, yun nga, para kaming nag-aalaga ng infant. Kami nagpapakain, nagbibihis, nagpapaligo, lahat-lahat. Totally dependent sa amin, bata. He is 11 years old now. And isa pa sa concern namin, hindi ganun kalakas yung immune system niya. Simpleng ubo, kapag ka hindi naagapan, nagiging pneumonia. Simpleng virus, nagkakalagnat. Ngayon nga di ba? 2 weeks ago, kalalabas lang niya sa hospital, di ba? He was diagnosed pneumonia. Ngayon, nilalagnat na naman. Kasi kami, mula sa ate, sa mama, hanggang sa akin, lumalabas kami. Hindi namin alam kung ano yung mga virus and bacteria na nakakatch namin sa labas. Ayun, sala niya. Nasasala niya. At dahil nga mahina ang kanyang immune system, kakalagnat. At inaagapan na namin kasi mahirap kasi pag hindi maagapan lumalala. Nahuhulog sa ano-anong karamdaman. Magastos ma-hospital, mga istorya. Oo. Yun ang concern namin. Lagi siyang... Kaya may policy kami sa bahay ngayon na hindi kami lalapit kay Bader kung hindi kami nagdi-disinfect. Dapat muna mag-wash muna kami, body wash, mag-alcohol, mag-face mask as much as possible. Kahit yung buhok namin, ginaganyan namin ng alcohol to make it sure na matay yung mga virus. Kasi nakakatch niya agad Ngayon, nilalagnat. At may kaunting ubo, pero hindi naman masyado. Pero sabi ng doktor, mga ganong cases daw, talagang prone sa pneumonia yan. Ito yung mga gamot niya, Ito, Rivotril. Ito yung nagpapakalma, nagpaparelax sa kanyang mga muscles. Kasi kapag hindi niya ito iniinom, he can't sleep. Kasi he is very spastic. Talagang spastic siya So ito iniinom niya once a day. Ito namang Trileptal, 3 times a day ito. Ito yung mga maintenance niya 3 times a day. Kasi kapag wala din ito, nagsisisure siya. Mag-miss lang ng isang inuman nito, nagsisisure yung bata. At ito naman yung hiyang niya para sa lagnat. So hindi madali. Pero hindi po kami sumusuko. Ito, real talk Sabi ng doktor, mga ganong cases lang, ganong situation ay 12 years lang ang lifespan. He's 11 years old now and
Next year, September, he's going 12. Kapag sinabihan ka ng doktor ng ganun and 1 year na lang, anong pakiramdam mo? Pero ganun pa man mga kaistorya, ang pananampalataya namin, hindi naman ang doktor ang may hawak ng buhay niya. Yun ang sa study. Yun nga kasi hindi siya mobile eh. Pero alam niyo, makasashare ko lang ito ha. Sabi ko sa akin panalangin, Ama, ikaw naman ang may-ari sa amin, buhay namin, sa buhay ng anak namin. Sana, hangyo raman taani, no? Hanggang pakisuyo lang tayo kasi wala man talaga tayong control, di ba? Hindi man natin hawak ang buhay natin eh. Sabi ko, Ama, sana, hanggat kaya namin. Ito, sabi ko, hanggat kaya. Hanggat kaya naming alagaan si Badr, ibigay mo pa. Ibigay mo pa si Badr sa amin. Huwag mo munang kunin hanggat kaya. Kasi kahit mahirap, kahit may sakripisyo, hindi naman kami nagre-reklamo. Kasi mahal namin, anak namin yan eh. Bahagi yan ng pagkatao namin eh. Yan sabi namin mga kaistorya, sabi ko sama, huwag muna. Pag dumating yung panahon na hindi na namin kaya, dala ng katandaan, diba, matanda na kami. Tatanda din yan eh. Pwede na. Pero ngayon, kaya pa namin, huwag muna. Kaya, yun, mga kaistorya, yun lang, gusto ko lang sabihin, tayo, meron tayong kanya-kanyang version ng pagsubok sa buhay. Meron tayo, kaya you cannot compare yourself to others na mabuti pa sila, ganun. Kanya-kanya lang tayo ng version ng pagsubok sa buhay. It's just a matter of how we take these challenges, mga kaistorya. Anyway, for more content like this and for more opinion vlogs of mine, don't forget to follow me, my FB account, Ardison Tulibas Arsua, my FB pages, Papa Space Capital RD, Mag-Istorya Ta Info Vlogs, and also if you're looking for a professional MC or resource speaker sa mga seminars, you can message me. Follow also my page, Papa RD, the professional MC and resource speaker. And my TikTok account, Ardison Tulibas Arsua, and my YouTube channel, Mag-Istorya Ta Info Vlogs. Till next time po. Good morning.